Alas 2 na ng madaling araw pero hindi pa rin ako makatulog. God knows how much I hate sleeping. Pero gusto ko nang matulog ngayon. Nakakainis ang utak ko. Para bang pinagtitripan ako. Ayoko na sanang maalala pero bumabalik talaga sa isipan ko. Wala na nga siguro akong kontrol sa aking utak. Maya-maya, bigla akong nakaalala ng pagkain. Sa tuwing natitense kasi ako, wala akong ibang gustong gawin kundi ang kumain. But unfortunately, ubos na ang laman ng fridge ko. At dahil gusto ko talagang kumain, naisipan kong bumaba na lang ng cafeteria. Kaya naman nagbihis ako agad at naglagay ng panyo sa bulsa ng aking pajama. Pagkatapos kinuha ko ang kulay pula kong jacket at itinali ito sa aking bewang. Binitbit ko rin ang Polaroid camera ko just in case I get bored. May mapaglilibangan ako. Lowbat na kasi ang tablet ko. I love taking photos. Actually, ang mga taong kagaya ko na walang kasiguraduhan ng buhay, walang ibang pwedeng panghawakan kundi ang mga alaala mula sa mga litrato. Yeah, my life sucks. Walang kasiguraduhan ang mga bagay na nadadatnan ko sa tuwing magigising ako, kaya mas mabuti nang maalala kong babaunin mula sa nakaraan. Ilang sandali pa, dahan-dahan akong lumabas sa aking kwarto. Naalala ko kasi ang sinabi ni Kuya Noel na bawal daw kaming lumabas after 10 p.m. Kaya pinaalalahanan ko talaga ang aking sarili na mag-ingat at huwag maingay. Malapit na ako sa elevator nang maalala kong malapit nga palang quarters ni Kuya Noel roon. Sa halip na tumuloy, nagpasya na lang akong maghagdan para hindi niya ako makita. At nang makarating na ako sa hagdan, bigla akong nainis sa aking nakita. Kahit nakatalikod dito ay nakikilala ko pa rin siya. Naku, mukhang mauudlot pa ang pagtikim ko ng pagkain sa cafeteria. Bakit ba kasi nandito ang Mr. Chucky na yan? Kasabay ng pagkainis ko ay ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Una, dahil natatakot akong baka isumbong niya ako kay Kuya Noel. Pangalawa, nahihiya pa rin ako sa kanya. I'm grateful sa kabaitan niya pero ang awkward pa rin talaga eh. Ay, pabalik na nga lang ako sa kwarto. Nakatalikod na ako nang marinig ko siyang suminghap na para bang nahihirapang huminga. Kaya naman napatigil ako at agad siyang nilingon. Tiningnan ko siya ng maiki. Nagulat ako nang makitang may hawak na pala siyang isang brown na paper bag at dito siya humihinga. Ben, okay ka lang? Tanong ko at saka lumapit sa kanya. Kapwa kami nagulat sa isa't isa. Nagulat siya dahil hindi niya siguro inaasahang nandito ako. Habang ako naman ay nagulat dahil may mga patak ng dugo sa sahig. Tiningnan ko si Ben at di ko na naiwasang maawa sa kanya. Nakakaawa naman kasi talaga na makitang nag-hyperventilate siya habang may pumapatak na dugo mula sa ilong niya. Maya-maya pa, nataranta na ako. Lalo nang maisip kong kailangan ko nang humingi ng tulong. Pero kapag tinawag ko si Kuya Noel, malalaman niyang lumabas nga ako ng kwarto. Siguradong parehas kaming mapapagalitan ni Ben. Anong gagawin ko? Ayokong mapagalitan, pero hindi ko rin naman pwedeng hayaan si Ben na nahihirapan sa lagay niya. Pumikit muna ako at nag-isip. Maya-maya, tiningnan ko siya ulit at hinawakan ng mahigpit ang nanginginig at napakalamig niyang kamay. Doon, nakaramdam ako ng matinding lungkot. Wala kasi akong ibang makita sa mukha niya kundi sakit at hirap. His eyes are red and teary, and I couldn't help but feel sad for him. Ben, just take a breath, okay? Pagkatapos dyan ka lang. Tatawagin ko na si Kuya Noel. Biglang sabi ko. Pahakbang na ako pero bigla akong hinawakan sa braso ni Ben. Para pigilan.
Pagkatapos, umiling-iling siya na parang sinasabing, "Huwag ko nang gawin ang aking binabalak." Napakunot noo ako. Pero bakit? Hindi natin pwedeng hayaan ang nararamdaman mo ngayon. Tiningnan niya lang ako ng mariin at saka umiling-iling ulit. Sa huli, wala akong nagawa kundi sundin ang hiling niya at umupo lang sa kanyang tabi. Pagkalipas ng ilang minuto, kumalma na siya. Nilikot na niya ang paper bag at isinimulang punasan ng dugo sa kanyang ilong gamit ang kamay. Kaso, lalong kumalat ang mga yon, kaya naman kinapa ko ang suot kong pajama at inilabas ang panyo. "Take it," sabi ko kasabay ng pag-abot sa kanya ng panyo. Nag-angat siya ng mukha at tiningnan naman ako ng mariin. Medyo natakot ako roon kaya pilit akong tumawa. "Labhan mo pagkatapos ha," biro ko. Pero imbis na kunin ang panyo, tinitigan niya lang ako. Kaya naman ako na lang ang naglinis ng kumalat na dugo sa kanyang muka. At habang nagpupunas, nakaramdam ako ng awkwardness. Kaya tumayo na ako at iniwan sa tuhod niya ang panyo. Tutal, malinis na naman ang kanyang muka. "Okay ka lang ba? Kaya mo na bang tumayo at maglakad? Tara sa cafeteria, lilibre kita," sabi ko at saka tuluyang bumaba ng hagdan. Nailang kasi talaga ako kaya pinilit ko ng palipasin ang sandaling ito. Tiningnan ko ang kabuuan ng cafeteria. Napakatahimik at iilan lang ang mga okupadong table. Karamihan sa mga nandito, mga nagkakape. Ang creepy pero siguro naman walang multo rito. "Bago ka lang ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita rito," tanong ng tindera nang makalapit ako sa hilera ng paninda niya. Halata sa mukha niyang inaantok na pero nagagawa pa rin niyang makipag-usap. "Opo, sana nga makaalis na rin ako rito," biro ko. Pagkatapos kumuha ako ng tray at saka itinuro ang napili kong bilhin. Medyo na-bored ako sa mga pagkaing binibenta niya, kaya sandwich at bottled water na lang binili ko. Maya-maya nagulat ako nang bigla na lang may naglagay ng mga pagkain sa tray ko. Pagtingin ko, si Ben na pala. Namumutla pa rin siya gaya kanina pero mukhang mas maayos ng lagay niya ngayon. "Teka, sandwich lang ang gusto ko," giit ko. "Para yan sa akin, libre mo, di ba?" sabi niya sabay ngisi, nakagat ang ibabang labi. Weird guy. Kanina masyado siyang seryoso. Pagkatapos ngayon, inaatake na naman ng kabaliwan. Nagkikibit balikat na lang tuloy ako biglang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, naglakad na siya papunta sa isang bakanting lamesa na malapit sa bintana. Loko talaga. Akala ko pa naman tutulungan niya ako sa pagdala ng tray. Iniwan ba naman ako? Sinundan ko pa siya ng tingin hanggang sa makaupo bago ko hinarap ang tindera para magbayad. Nangakmang lalakad na ako papunta sa table ni Ben. Biglang nagsalita ang tindera. "Ang mga lalaking kayang bilhan ng napkin ng girlfriend ay di na dapat pinapakawalan pa." Nakangiti nitong sabi. Muntik na akong mabilaukan sa narinig ko. Hindi ko alam kung maiiyak ba o matatawa. Anong klaseng kasabihan yun? Mabuti na lang talaga at dumating ka. Nakakatuwang makita ang batang yan na masaya. Dagdag pa nito, ay kinangiwi ko. Wala naman akong maisagot doon kaya dali-dali na lang akong umalis at lumapit kay Ben. Isang oras na yata kaming nasa cafeteria pero nakakaisang kagat pa rin ako ng sandwich ko. Samantalang si Ben, nakakarami na ng kain. Mabuti nga at di na masyadong awkward. Nagyayabangan na ulit kami. Maraming taong nagugutom at walang pambili ng pagkain kaya huwag ka mag-inarte. Pagpaparinig ni Ben. Napataas naman ako ng kilay. Sa wala akong gana. Katuwiran ko at uminom na lang ng tubig. Ba't ka pa nagpunta rito kung wala ka naman palang gana? Kunot noong tanong ni Ben habang ngumunguya ng sandwich. Ano ba naman to? Di ba siya nasabihan kahit kailan ng don't talk when your mouth is full? Kala ko kasi masasarap ang pagkain dito eh. Malay ko bang hospital food na naman.
Sagot ko sabay halukip-kip. Masasanay ka rin. Nandyan naman si Kuya Noel. Sabi niya, dadalan niya raw tayo ng fries. Next week, maghintay ka na nga lang. May naalala tuloy ako nung bata pa ako sa tuwing gusto namin ng midnight snack. Ay may pinupuntahan kaming lugar ng pamilya ko. Ang alam ko, malapit lang yun dito eh. Ben, samahan mo ko. Please. Napatigil siya sa pagsubo at agad na kumunot ang noo. Saan? Basta. Saan nga? Basta nga. Sa labas ba? Bawal tayong lumabas. Di mo ba alam yun? Napapagalitan tayo kapag ginawa natin yun. At isa pa, pang-hospital yung suot natin kaya mahuhuli tayo. Tumangot ang wako at saka sandaling nag-isip. Nagpatuloy naman siya sa pagkain. Eh kung magpalit tayo ng damit, pagkatapos tiyempohan natin nag-iikot yung guard, bigla akong tanong dahil parang muntik na siyang mabilaukan. Wala pang kalahating oras na karating na kami sa paborito naming kainan. Mabuti na lang at 24 hours pa rin silang nagsaserve kaya naman sulit na sulit ang pagtakas namin sa ospital. Nagsuot ako ng pink na dress at pinatungan ko ng aking pulang jacket. Medyo malamig kasi sa labas. Si Ben naman, nagpalit lang ng puting t-shirt at shorts. Pero pinahiram ko pa rin siya ng dark na jacket na may hood para hindi mapansin ng kanyang Benny. Sigurado kasi kilala na siya sa ospital. Dahilan para lalo kaming hindi makalabas. Ana, seryoso ka ba rito? Of course I am. I love this place. And for sure, magugustuhan mo rin to. Masaya kong sabi at saka hinilan siya para pumasok sa loob. Nang nasa entrance na kami, bigla siyang huminto. Sure ka bang safe ang pagkain dito? Bulong niya. Just trust me on this, Ben. They serve the best bulalo. Hindi ko napigilang mapangiwi habang kausap si Ben. Puro kasi siya reklamo at tanong. Kesyo baka marumi raw ang pagkain. Baka masyado raw masebo at baka bumara sa puso niya. Sus, kalalaking taong arte. Pero nung dumating ang order namin at sinimula ng kumain, para naman siyang nagmamadali sa pag-ubos. Kaya habang busy siya, inilabas ko ang aking camera at kinuhanan siya ng litrato. Nagulat siya sa flash kaya napatigil siya kumain. Stalker ba kita, Ana? Kunot noon niyang tanong. Never, asa ka pa. Taas noo ko namang sagot habang ipinapaypay ang lumabas na picture. Napangiti ako nang makita ang itsura ni Ben sa picture. Takam na takam kasi siya sa pagkain. Tipong parang mauubusan. Pagkatapos agad ko itong inabot sa kanya. It's always good to keep memories. May picture din ako nung first time akong dinala rito ng parents ko. Kaso nga lang nawala na. Inilagay ko kasi yun sa wallet ko. Pagkatapos may damuhong magnanakaw ng nawalan ako ng malay sa daan. Kaya yun, it doesn't have to be first. Biglang inagaw ni Ben ang camera at ako naman ang kinuhanan niya ng litrato. Pero napapikit ako at napangiwi dahil sa flash. Nang makita ni Ben ang picture, tumawa siya ng tumawa dahil sa itsura ko. Kakainis. Maya-maya may lumapit na waitress sa amin. Ma'am, sir, gusto niyong kuhanan ko kayo ng litrato? Nagkatinginan kaming dalawa roon. Sige, para may remembrance ako kasama ang isang tuod. Pang-asar ni Ben at agad na inabot sa waitress ang camera. Dude, ang dami mo nakain. Di ba sumasakit ang tiyan mo ngayon? Sabi ko nang tingnan ng makalat naming lamesa. Wala kaya tang bilib sa akin. Kulang pa nga eh. Kung tutuusin, kayang-kaya ko pang dagdagan ng kinain ko. Pagmamayabang niya. Talaga lang ha? Isa ba yung hamon, Ana? He grinned, biting his lower lip. Kaya mo ba? Oo naman. Sige ganito. Ipinangako ko sa'yo bago ako mamatay. Kakaubos ako ng 100 order ng bulalo o kahit anong pagkain dito. Tumawa ako. Whatever mong goal. Pero biro ko sabay abot sa kanya ng tissue. I couldn't help but smile at him as he looked so cute while wiping his face. Maya-maya tumikim ako. Then may tanong ako. Ako naman walang tanong, sabay bungis-ngis na hindi ko nalang pinansin. What's up? With Joy.
Bakit siya naka-admit sa ospital? His parents are busy looking for his missing sister. Pakiramdam tuloy niya, abala lang siya sa mga magulang niya. Kaya yun, gumawa siya ng paraan para ma-admit. Pero naging okay rin naman. At least nakaka-attend siya ng therapy. Paliwanag ni Ben. He must be rich. Di takot sa expenses. All the expenses are shouldered by the hospital. He's on the program just like you. Ani, Ben. Naikinanong-kunot noo ko. What program? Di mo ba alam tungkol doon? Sandaling natigilan si Ben. Si Kuya Noel ang dapat mong tanungin dyan. Tumangutango ako. Okay, I'll ask him about that. Si Neri, bakit siya nasa hospital? She has bipolar disorder. Kuya Noel also took her into the program, thinking it could help her find friends. Paliwanag ulit ni Ben. Lalo tuloy akong nagtataka tungkol sa program na yon. At kahit nakabalik na kami sa hospital, di pa rin maalis sa isip ko ang mga nasabi ni Ben. Hating gabi na nang magising ako kaya hinatiran na lang ako ni Kuya Noel ng hapunan sa aking kwarto. Mabuti na rin na hindi ako nakasabay ng ang iba na kumain. Gusto ko kasi talagang itanong kay Kuya Noel ang tungkol sa program. Kaya naman bago siya lumabas ng aking kwarto, inunahan ko na siya. Kuya Noel, ano pang tungkol sa program? Nakangiting tanong ko. Napatigil siya sandali, tila nabigla siya sa tanong ko. Maya-maya ngumiti siya at naupo sa sofa. Ilang dekada na ako sa ospital na to, Ana. Kaya naman nakita ko na ang halos lahat ng paghihirap ng mga pasyente rito. Unang tumatak sa isipan ko ang batang si Ben. Napakatagal niyang nandito at walang kaibigan eh. Since may ibang mga bata rin naman dito na walang normal na buhay, naisipan kong mag-pitch in program sa may-ari ng ospital. Isang program kung saan pagsasamahin namin sa isang floor ang mga batang pasyente habang nag-a-undergo sila ng treatment sa sakit nila. Nang sa ganun, magkaroon sila ng chance na makikipag-interact sa iba at magkaroon pa rin ng mga kaibigan. Pero syempre, sa program na yon, ini-examine muna namin ng maigi ang case nila. Kung qualified ba talaga sumamang isa't isa sa iba. Pagkatapos nun, ini-encourage na namin sila na mag-feel at home. Paliwanag niya, bago lang naprobahan ang programa, kaya 3 pa lang sila rito at ikaw ang pang-4. Akala ko sponsored po ako ng ospital since super rare ang case ko at kailangan akong obserbahan at pag-aralan lagi. That's also the reason. Pero nasabi sa akin ng parents mo na gusto mo raw ng normal na buhay. Since hindi naman nakakahawa ang case nila sa floor na to, naisipan kong isali ka sa program para maging kaibigan mo rin sila. Nakangiting sabi ni Kuya Noel. Nakaramdam ako ng saya sa sinabi niya. Akala ko noon, walang pakialam sina Mami sa kasiyahan ko pero meron pala. Thank you for putting me in the program. I feel like finally, may mga kaibigan ako. I couldn't help but smile. May gusto ka pa bang itanong? Kumiti ulit si Kuya Noel. Si Ben po, siya po ba ang unang miyembro ng program? Tumango si Kuya Noel. He's the reason why my program was approved. Ikinausap kasi niya ang lola at lola niya. Sila ang may-ari ng ospital na to. Tumango-tango ako. Rich kid pala si Unggoy. Alam mo, masaya ako at mukhang nagkakasundo na kayo. Sabay tapik sa aking balikat.